Itong mga panayam, ipinagmamalaki ninyo ang mga nagawa ng daang matuwid. Katulad ng pagpapatayo ng mga silid-aralan o mga classrooms, ang programa ng DepEd, ang Pantawid Pamilya Pilipino Program na pinamumunuan ng DSWD. Pero sa inyo namang panunungkulan bilang Secretary ng DOTC at DILG, iniuugnay at nangyari daw ang mga kapalpakan sa pangangasiwa ng MRT at sa mga umano'y mabaga na pagkilos bilang hepe ng DILG tulad nung tumama ang superbagyong Yolanda. Base sa inyong track record sa DOTC at DILG, paano po nyo patutunayang kayo ay may kakayahan maging isang epektibong presidente ng Pilipinas? Meron po kayong 90 seconds, Mr. Secretary. Salamat, Mike. Simulan natin sa DOTC. Nung ako po'y nasa DOTC, mahigit 100 kontrata sa halagang humigit kumulang 100 bilyon ang napabid namin na walang anomalya, walang alingaw-ngaw, walang kontrobersiya. Yan nangyari lahat yan. Ports, airports, ibang mga infrastruktura na nangyayari at ginawa hanggang sa ngayon. Pangalawa, sa MRT, bakit ko tinanggihan ang proposal ng pribadong sektor na magpatuloy ang kanilang kontrata sa MRT? Dahil gusto nilang pahabain ito ng 15 dagdag na taon itong maanumalyang kontrata na ngayon ay ngayon ang sanghi ng problema natin. Plus, dadagdagan pa nila yung singil sa ating mga pasahero. Kaya tinanggihan ko yan. Diyan nagsimula yung ating paghahanap ng makabagong paraan para magkaroon tayo ng mga tren. Ang mga tren ay naandyan na, parating na, at ngayon ay sa susunod na mga buwan ay mapapakinabangan na ng ating mga kababayan. Pagdating naman sa DILG, ang Yolanda, ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Ang buong gobyerno ay naandun. Nandun ako bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Hindi ako bumitiw hanggang nag-stabilize ang sitwasyon at hindi ako tulad ng iba na dumating, nag-helicopter, nag-turista, umalis at marami na ngayong sinasabi. Maraming salamat po, Secretary. Babalikan po natin si Vice President. Mr. Vice President, sangayon ba kayo sa sinabi ni Secretary? Matagal ka na naging miyembro ng gabinete, ha? Kasama niyo siya. Sige po, Mr. Vice President. Ayan. Alam po ninyo, hindi ho mangyayari kung ako ho ang napalagay doon sa pesto ni Secretary Rojas. Yung bang analysis paralysis, ako ho is a decisive and effective leader. Hindi ako paulit-ulit, walang dinidesisyonan. Yung PPP, isa pa lang o dadalawa pa lang. Kailangan mo natin yung PPP ngayon para magkaroon tayong pagbabago sa ating mga infrastructure needs. Kung ako ang pinatutungkulan ni Secretary Rojas dun sa pagkaka-helicopter, yung helicopter, marami kong nakita. Siya, nasaan ko siya? Pagkatapos sunulungin doon, at mangyari lahat dun sa Leyte, nawala na siya. Kaya naman, grabe ang galit sa kanya ng mga taga-Leyte dahil sa kapalpakan niya sa paghawak sa problema ng Yolanda. Secretary Rojas, meron po kayong 30 seconds pa. Sige po. Andun po ako 16 na araw. Hindi ko binitiwan, hindi ko kinalimutan at hindi ko finoto o pinulitika ang ating mga kababayan. Nandun ako simula bago pa dumating ang Yolanda at ginawa ko ang lahat. Matitingnan kita, Mike, at kahit sino sa ating bansa, mata sa mata, at sabihin lahat ng maaaring magawa sa kapanahon yun ay nagawa. Maraming salamat po, Mr. Secretary.